Magandang balita. Magandang balita. Amo Lou, naaprubahan na ang visa natin. Buti naman. Bilis. I-book mo ako ng pinakamabilis na flight. See ya. 5 taon na. Sa wakas, makakauwi na ako. Makakasama ko na ang pamilya ko. Z. Z. Sandali lang. Shawa, halika. Isuot mo ang bag. Umuwi ka agad pagkatapos ng klase. Magluluto si nanay ng masarap para sa'yo. Oo. Tita. Tita, gusto ko rin pong mag-aral. Gusto mo pang mag-aral? Kung hindi dahil sa pamilya naming Chen na kumupkop sa'yo, hindi mo pa alam hanggang ngayon kung saang kanal ka naroroon? Gusto mo pa bang mag-aral? Saan ka kukuha ng pera? Ha? Magsimula ka ng mamulot ng basura. Ma, alis na ako papuntang eskwela. Mag-ingat ka sa daan. Uy, ano pang ginagawa mo dyan sa lupa? Ano? Hihintayin mo bang sunduin kita ng may karangalan? Kung hindi ka mamumulot ng basura, ano ang kakainin natin? Bilis! Gusto pa raw niyang mag-aral. Ang bata pa, namumulot na ng basura. Nakakaawa naman. Pasensya na. Ako hindi ko alam na ito ay iyong basurahan. Anak, hindi naman inaagaw sa iyo ni Lolo. Tingnan mo sa basurahan na ito. Maraming basag na salamin, mga pako at bakal. Kung isuot mo ang kamay mo diyan, baka magkaroon ka ng malaking hiwa. Ano ang gagawin mo? Magsuot ng guwantes, alam mo ba? Ako gutom ako. Halika, kainin mo ito. Malinis ito. Kunin mo at kainin na. Ang pangalan mo ba ay Chen Xiaokao? Dahan-dahan lang kumain, huwag mabulunan. Ang pamilyang Chen ay talagang walang kwenta. Kahit na apo sa kapatid niya yan, hindi pinapakain. Pinipilit maghalukay ng basurahan. Anak, itong sausage, saan galing? Nakuha ko sa kalsada, marami pa gusto kong iuwi at kainin. Ay anak, itong sausage ay may lason. Kung kainin ay mamamatay sa susunod. Huwag kang kung saan-saan maghanap ng pagkain. Opo, salamat, Lolo. Mabuting bata ka nga. Halika kumain ng candy. Uuna na si Lolo. Sa susunod, mag-ingat ka. Oh. Ang tamis, may isa pa akong dala pa uwi para kay Bunso. Kailangan kong sabihin sa iba, hindi ito pwedeng kainin. Hindi ko alam isulat ang Neng. Ganito na lang. Ayos ka lang ba, bata? Nasagi ba kita? Oh, pasensya na. Ayos lang ako. Ayos lang, buti naman. Sa susunod na tatawid ka sa kalsada, siguraduhing tumingin ka sa sasakyan, ha?
Anong nangyari? Walang problema, Sir Lou. Muntik na kaming mabangga. Isang batang basurera. Ah, nga pala, Sir Lou. Sigurado po ba kayo na dito? Tama yan. Noong panahon, nagkasakit ng malubha ang asawa ko. Napilitan akong pumunta sa ibang bansa para kumita ng pambayad sa gamutan. Dito ako sumakay. Pero lumipas na ang maraming taon. Baka lumipat na sila? Yan din ang inaalala ko. Dahil sa mga nakaraang taon, bukod sa pagpapadala ko sa bahay ng pera pambayad sa gamutan, hindi na ako nakipag-ugnayan sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, 7 na siguro ang anak mong babae. Oh, ang pag-alis na ito ay 5 taon. Hindi ko rin alam kung gumaling na ba ang asawa ko, kung kumusta na sila ngayon. Tara na. Opo, Sir Lou. Ang sama ng kapalaan ko ngayon. Wala akong nanalong isa. Faye. Chen Xiaokao. Chen Xiaokao. Nasaan si San? Hindi man lang nagluto ng kanin. Gusto mo akong patayin sa gutom? Ano ang sinisigaw mo? Lalabas ako at hahanapin siya. Yung batang si San. Ewan ko kung saan siya nagtatago at nagtatamad. Yung batang si San, namulot ng basura, umabot na yata sa kalawakan. Hindi nagluto, hindi nagpakain ng baboy. Tingnan mo pagbalik mo, tatanggalin ko ang balat mo. Ano ito? Ang bigat-bigat nito. Longganisa. Sino ang masyadong maaksaya? Itinapon ang magandang bagay na ito sa tabi ng kalsada. Sandali, may mali. Walang dahilan. Sino ang magtatapon ng ganito kagandang bagay sa tabi ng kalsada? Baka may problema? Hindi, kain muna. Itong mangmang na, hindi marunong magsulat ng maayos. Bawal kumain. Ang ganda ng bagay na ito. Sabi mo bawal, bawal na agad? Kung ayaw mo akong kumain, kakain talaga ako. Nasaan ang bag? Nasaan ang bag na iniwan ko dito? Sana hindi ito. Nakuha ng iba at nakain. Sumisikat ang araw. Umaakyat ako ng bundok. Umakyat na. Ay, tumigil ka na sa pag-akyat. Nahanap mo ba yung batang si San? Ang kanin? Nagugutom na ako. Muntik na mamatay. Ano ang inaapura mo? Sabi ko sa iyo. Ngayon, may masarap tayong kakainin. Ano iyon? Pakita nga. Iyan lang? Tusk! Alis-alis. Oy, Ilang pirasong longganisa. Pinaligaya ka na. Ang liit ng pangarap mo. Oo nga pala, yung tatay ni Xiao Kao, ang perang pinadala niya ngayong taon, hindi ba dumating lang sa lahat ng iyon? Mga 20,000 yata. Bakit hindi ka pumunta sa palengke? Bumili ng sariwang karne? Araw-araw kuripot ka? wala kang alam. Pwede bang basta gastusin ang pera? Sinasabi ko sa iyo, yung pera ay para kay Xiaowa, para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, at para bumili ng bahay sa malaking lungsod. Gusto mong gumastos ng kahit piso para kay Chen Xiaokao? Panaginip lang. Pwede bang bumaba ang boses mo? Paano kung? Sinasabi ko, paano kung? Paano kung isang araw, bumalik bigla ang tatay ni Xiao Kao at makita niya kung paano natin pinalaki si Xiao Kao? Ano sa palagay mo? Sasabihin mo, hindi ba siya magagalit sa atin? Kung bumalik siya, sasabihin ko sa kanya, yung pera, lahat ginastos sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Patay na naman ang tao. Wala nang makakapagpatunay. Ano magagawa niya sa akin? Sige, hindi kita matatalo sa argumento. Sige, magluto ka na. Muntik na akong mamatay sa gutom. Ngayon, titikman ko talaga
Itong bawal kainin na masarap. Nasaan ang kusina? Nalito ka na sa inis. Nanay, umuwi na ako. Ate, may isang lolo na nagbigay sa akin ng 2 candy. Ang sarap! Oo, matamis. Hindi ba binigyan ka ng 2? Nasaan ang isa? Ako, grabe, gutom na ako. Kumain ako ng isa. Sino nagpahintulot sa iyong kainin yon? Sa akin yan. Susunod na may magbigay sa iyo ng candy, wag mong kainin. Akin lahat. Narinig mo ba? Oo, narinig ko. Nasaan ang pera? Perang mula sa paghahanap ng basura. Ito lang? Hindi sapat para bumili ng asin. Gusto mo pang kumain sa mesa? Ikaw, hayaan mo siyang kumain ng ulam. Huwag sa ating bahay na magutom siya. Bakit naman? Siya ay nakatira sa atin at kumakain ng ating pagkain. Sapat na nabigyan siya ng pagkain. Gusto pa niyang umupo sa mesa. Wala. Nanay, hindi ba sinabi mo mamayang gabi na magluluto ka ng masarap para sa akin? Bakit ito na naman ang pagkain ng baboy? Ayoko kumain. Ay naku! Nanay, aking bunso, nanay, aking mahal nanay. Nag-iwan ako ng masarap para sa iyo. Tara, pumunta tayo sa kusina. Tahimik lang. Huwag mong hayaang marinig iyon ng batang yon. Bilisan mo at kumain na. Bakit nandito ang poison sausage? Hindi pwedeng kainin itong longganisa. Kapag kinain mo, may lason, mamamatay ang tao. Kalokohan! Sa tingin ko, ikaw ang may gusto at sinumpa mo pa si Xiaohua namin. Abangan mo, sasaktan kita. Tita, Sinasabi ko ang totoo, maniwala ka sa akin. nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Tayo, lakad, dahil sa pagsisinungaling mo. Kung hindi kita sasaktan ngayon, hindi mo alam sa bahay na ito kung sino ang masusunod. Aray, ikaw ang masusunod. Huwag mo muna siyang saktan. Tanungin muna natin kung ano ba talaga ang nangyari. Sabihin mo sa akin, sabihin. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon, ingatan mo, pupunitin ko ang bibig mo. Oo, sinabi sa akin ni Lolo Jiang. Sabi niya, yung longganisa ni ay panglason sa daga. Kapag kinain ng tao, ikaw mamatay. Lolo Jiang. Aling Lolo Jiang? Yung Lolo Jiang na namumulat ng basura. Akala ko kung sino. Yung sa dulo ng baryo. Matandang binata na si Lolo Zhang, di ba? Puro gawa-gawang kwento. Tinatakot ang mga bata. Yung matandang walang kwenta. Masama ang ugali. Hindi po, mabait si Lolo. Mabait siya sa akin. So lahat sila mabait at ako lang ang masama, di ba? Ha, tingnan mo, sasaktan kita. Dahil ninakaw mo ang candy ko, dahil pinatumba mo ang longganisa ko, karapat dapat kang saktan. Ang sarap, akin lahat ito, walang bibigyan. Mami, Jenko, masakit. Mami, Tingnan mo, sasaktan kita. masakit ang tiyan ko. Hey, Xiaohua! Xiaohua! Xiaohua, Xiaohua! Xiaohua!
Anong nangyari sa'yo, Xiaohua? Xiaohua, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin, Xiaohua. Xiaohua, Xiaohua! Anong nangyari? Xiaohua! Xiaohua! Xiaohua, huwag mo akong takutin, Xiaohua. Namumutla siya. Nagsusuka ng ganyan. Hindi naman. Baka nalason? Lyson? May problema ba talaga itong longganisa? Hindi. Hindi ko maamin. Xiaohua, okay ka lang? Ikaw, nilason mo ang candy na binigay mo kay Xiaohua. Gusto mo patayin ang anak ko, hindi ba? Hindi po, yung longganisa ang may lason. Nagsisinungaling ka pa. Naiinggit ka lang. Ang anak naming si Xiaohua ay nag-aaral. May galit ka sa puso mo. Gusto mo siyang patayin. Akala ko ba mabait ka? Nagbigay ka pa ng candy kay Xiaohua. Ang sama ng puso mo. Hindi ako. Ikaw ay walang utang na loob. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ako, ngayon, ako. Papatayin talaga kita ngayon. Tumakbo ka! Hulihin niyo ang batang babae na iyan. Huwag siyang makatakas. Xiaohua. Mr. Liu, tingnan nyo. 3 taon na ang nakalipas sa lugar na ito. Nagkaroon ng landslide. Ang mga residente sa paligid, napilitang lumipat. Hindi alam kung saan ang pamilya Chen. Lumipat saan? Kung hindi, maghanap ako ulit. Kahit nagmadali ako. Huli pa ba? Xiao Yun. Xiao Kao. Gusto ko nang makita kayo agad. Mas mabilis, mas maganda. Yung bata kanina, tumakbo ba? Oo, may bata. Mukhang babae. Bilis, habulin natin. Nanay Xiaokao, hinihintay ka na naman. Pero, bakit hindi ka pa umuwi? May mali ba akong ginawa? Nagalit ka ba? Nanay, pasensya na umuwi ka na. Miss kita. Ikaw talaga. Alam ko na. Nagtago ka na naman dito sa lugar na ito. Nanay, tulungan mo ako. Yung nanay mo, wala na siya. Hindi na siya babalik kailanman. Nagsisinungaling ka. Nangako si nanay sa akin. Kapag nag-100 ako sa exam, babalik si nanay para sa akin. At dadalhin ako para hanapin si tatay. Hanapin si tatay! Ito! Hanapin mo si tatay! Sasabihin ko sa'yo, yung tatay mo, matagal nang tumakas. Kung hindi, 5 taon na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi yan totoo. Hindi ako iiwan ni tatay. Ito ang lumang bahay ng pamilya Chen. Nahanap ko na sila. Tito, wala akong nilason. Totoo. Sige, Chen Xiaokao. Sa murang edad, marunong ka nang magsinungaling, di ba? Ngayon, kailangan kitang disiplinahin para sa iyong ama at ina para matuto kang mabuti. Tito, Ito ba? May tao ba sa loob? Xiao Kao! Xiao Kao! Ikaw ba yan? Xiao Kao! Ako si tatay. Xiao Kao. Magbibilang ako ng 3. Xiao Kao. Amo Lu, walang tao. Hindi ito ang lumang bahay ng pamilya Chen. Mukhang mali ang tanda ko. Galing mo ah. Nagpapanggap kang hindi kilala? Pabayaan mo ako? Ang init naman. Nabasa lang ng konting ulan. Nilagnat ka na. Chen Xiaokao. Chen Xiaokao. Tsk. Amo Lu, baka gusto nating magtanong sa isang taga rito? Sige, tingnan natin doon. Mommy! Mommy, masama ang pakiramdam ni Xiaokao.
Pero okay lang, kung yakapin ni Mommy si Xiao Kao, gagaling ito. Amo Lu, ano ang nangyari sa'yo? Bumalik ang dati kong sakit. Ayos lang. Kung tungkol sa paghahanap sa bata, baka dapat mag-isip tayo ng ibang plano. Ang kalusugan ang pundasyon ng lahat. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Siya. Asawa, kumusta si Xiaohua? Sabi ng doktor, buti na lang mabilis nating naisuot, kundi wala na siyang buhay. Si Sanya, Nasa lumang bahay. pagsasalitaan ko siya. Kaya niya saktan ng anak ko? Hindi ako titigil. Tama na, tama na. Ay, sige na, sige na. Hindi sulit. Huwag na magulo. Siya lang ay isang sutil na sanya. Ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan ang anak natin. Chen, ganyan mo ba siya protektahan? Kung may mangyari sa anak ko, hindi ako titigil sa iyong Chen. Sige, sige, sige. Alam ko na, mahal. Bukas, pupunta ako sa bayan para kay Xiaohua bumili ng mga bitamina. Umalis ka. Matulog na tayo. ₱50 ang isang kahon ng gatas. Sapat na yun para sa 2 pakete ng sigarilyo. Yinlian. Yinlian. Magandang balita. Napakagandang balita. Ang pamilya natin ay yayaman na. Ano bang kabaliwan yan? Natalo ka na naman sa sugal, di ba? Hindi. Si Lu Qiming, ang tatay ni Chen Xiaocao, bumalik na. Ngayon ay naghahanap ng balita tungkol kay Chen Xiaocao. Tingnan mo? Tingnan mo? Malaking gantimpala para sa paghahanap ng anak na babae. Alam mo ba? Itong si Lu Qiming, anong posisyon niya ngayon? Anong posisyon? Sikat na negosyante sa ibang bansa. Bilyonaryo. Talaga? So, ibig sabihin, magbabago na ang swerte ng pamilya natin. May mayamang tao sa paligid natin. Kailangan nating sungkitin ang malaking pera. Siguradong kukunin. Kailangan kunin. Mahal, sabihin mo, kung malaman ni Lu Qiming na si Xiaocao nitong mga taon sa bahay natin, ay ganito na ang kalagayan. Oy, oy, oy. Dati ikaw, pati pera pang lunas ng kapatid mo, na isugal mo hanggang sa wala. Ngayon natatakot ka na? Ako, masamang kamay lang yun. Ay, tama na. Ang batang iyon sa bahay natin, okay ba siya o hindi? Hindi ba tayo ang magpapasya? Tsaka, mayroon pa akong magandang paraan. Anong paraan? Ay, sabihin mo nga. Sabihin mo. Mahal, Malalaman mo mamaya? Nasaan si Xiaocao? ewan ko. Naku, Xiao Yun. Xiao Kao. Saan ba talaga kayo? Sir Lu, magandang balita. Ang tiyuhin ng iyong anak na babae, kusang nakipag-ugnayan sa amin. Talaga? Ihanda ang kotse. Aalis na tayo agad. Si? Jillian, ikaw. Sigurado ka bang magdamit ka ng ganito? Parang pulubi ito. Ay, wala kang alam. Diskarte ito para maawa sila sa atin. Tingnan mo ang mukha ko. Ang dami mong alikabok. Dumating na. Dumating na. Kiming Bayaw. Ikaw si Kiming o Bayaw? Bumalik ka na sa wakas. Nasaan si Xiao Yun? Nasaan ang asawa ko?
Dalhin mo ako sa kanya agad. Bayaw, sa totoo lang, pagkalipas ng 2 taon mula nang umalis ka, si Xiao Yun ay biglang lumala ang kanyang sakit. Umalis na siya sa amin. Bayaw? Imposible. Malinaw na sinabi ng doktor noon, basta sapat na pera para sa operasyon. Bakit? Bakit nangyari ito? Ay, bayaw. Yung perang iniwan mo noon, hindi talaga sapat. Lahat ng kamag-anak at kaibigan na mapapahiram, napahiram namin lahat. Hindi siya bumalik at nabaon kami sa utang. Wala kaming kwenta. Pasensya na, Xiao Yun, at pasensya na rin sa'yo. Nasaan ang anak kong si Xiao Kao? Nasaan si Xiao Kao? Oh, Xiao Kao. Xiao Kao, O Xiaokaw, bumalik na ang tatay mo. bumalik si tatay para sunduin ako. Yung pinapangarap mo araw at gabi, bumalik na ang tatay mo. Tawagin mo si tatay. Tatay? Tatay? Xiaohua, hindi siya si Xiaohua, ako si Xiaokao. Ikaw. I see, Xiao Kao. Ako si Xiaokao. Siya pala si Xiao Kao. Ikaw itong pangatlong anak na babae at tamad-tamad. Chen Xiao Kao. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Kung gusto mong sisihin, mahina ang iyong kapalaran, wala kang swerte. Ang buhay ng isang binibini, si Xiaohua lang ang makakaranas niyan. Mula ngayon ang tunay na anak na babae ni Lu Qiming ay si Chen Xiaohua na lang. Ikaw talaga si Xiao Kao. Xiao Kao, pasensya na, anak. Pinaghintay kita ng napakatagal. Pasensya na. Tatay, ako talaga si Xiaokao. Ako ang tunay mong anak na babae. Ano ang ingay na iyon? Ano yung ingay? Wala namang ingay. Bayaw, tiyak na mali ang narinig mo. Xiao Kao, Tatay, miss na miss ka ni Xiaokao? Mabait. Miss ka rin ni tatay. Mula ngayon, tayong dalawa, anak, hindi na maghihiwalay. Okay lang? Tara, umuwi na tayo. ay bayaw. Tingnan mo si Xiao Kao. Pinalaki natin siya ng maraming taon. Ngayong biglang maghihiwalay. Ang puso namin talagang parang may kulang. Ay, oo. Tingnan mo, sasama kami doon ng ilang araw. Hanggang sa masanay siya. Pinapangako ko aalis agad. Ay, oo. Pinapangako namin. Hindi kayo aabalahin. Tama rin kayo. Sapagkat kayo ang nagpalaki kay Xiao Kao, tunay na tiyuhin at tunay na tiya. Dapat talagang magpasalamat ako sa inyo. Kung ganoon, sabay na tayong umalis. Kukunin ko ang bagahe. Bilisan mo. Tatay! Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Ang pamilya ninyo, may iba pa bang tao? Ay yung bodega namin ng panggatong. May nakakulong na aso doon. Pero okay lang, sinabi ko na sa kapitbahay. Sa loob ng 2 araw, dadalhin na nila yan. Ah, oo, wala lang. Bilis, alis na. Tara, sumakay na tayo. Ah, oo. Sumakay na tayo? Sakay na? Sige, tara na. Buksan mo nga ang pinto.
Ginoong Lu, masakit ka na naman? Wala lang. Tara na. Tatay, huwag mo akong iwan. Tatay. Tatay, 5 taon kitang hinintay. Ako ang tunay mong anak, tatay. Tatay. Nina, Tatay. ano ang tawag mo sa akin? Ano ang tawag mo sa akin? Batang babae. Batang babae. Siya, tinatawag niya ako. Ako ang tatay niya. Ikaw talaga anak, hindi ba nasa school ka? Bakit bigla kang umuwi? Ay, Hindi ba ito? Yung dati kong nakita na namumulot ng basura na babae? Sabi mo, siya ang anak ninyo? Oo nga. Siya nga ang anak namin. Chen Xiaohua. Em, Pero sinabi mo lang kanina na wala ng tao sa bahay? ganun talaga. Si Xiaohua namin ay laging naka-boarding school. 1 beses lang umuwi sa 1 linggo. Sinong may akala ngayon bigla siyang umuwi? Pero, bakit ganun siya? Nakakahiyaman sabihin, sa loob ng maraming taon, kami ay todo na nakatuon kay Xiao Kao. Ang masasarap na pagkain at magagandang damit ay para kay Xiao Kao. Para kay Xiaohua namin ay napabayaan na. Oo, bayaw. Ang kalagayan ng ating pamilya. Nakita mo naman, dukhang-dukha tayo. Sa puso ko, lagi kong iniisip, kahit na ano, nahihirapan ang pamilya natin, ang sarili kong anak na babae, hindi ko rin kayang pahirapan si Xiao Kao. Kaya tingnan mo si Xiao Kao, pinalaki siya ng maputi at malinis. Tingnan mo naman itong sa atin, mukha siyang unggoy, kakababa lang mula sa puno. Mr. Lu, hindi na maaga. May video conference pa sa kumpanya. OC, kung anak ninyo sila, isama na ninyo sila. Ito? Itong pera, kunin ninyo. Bumili kayo ng bagong damit para sa mga bata. Ikaw naman? Ah, sige na. Tara, sumakay na tayo. Bilisan. Tara. Assistant Lee, sa palagay mo ba, yung bata kanina, mas kamukha ang asawa ko? Pasensya na, Ginoong Lu. Hindi ko pa nakikita si Mrs. Walang anuman. Sa huli, ay may utang ako sa kanilang mag-ina. Simula ngayon, siguradong babawi ako kay Xiao Kao. Tara na. Xiao Kao, Olamyo. Ito na ang bagong tahanan natin. Simula ngayon, dito na tayo titira. Ate Wang, Opo. ihatid si Miss sa kwarto. At saka, para kay kuya at ate, mag-ayos ng isang guest room. Salamat, bayaw. Tatay? Tatay, natatakot ako. Gusto ko matulog kasama sina tito at tita. Oo nga, bayaw. Hayaan mo na si Xiao Kao matulog na lang sa amin sa iisang kuwarto. Dati sa bahay, laging natutulog sa amin. Ngayon biglang magkahiwalay. Baka hindi siya masanay. Yayawang ihatid si Miss sa kwarto. Oo, sige po. Dapat lumayo ang anak na babae sa ama, lalo na tiyuhin ka lang. Si Xiao Kao ay 7 taong gulang na, natutulog pa siya sa iisang kama, kasama ninyo. Ito ay medyo hindi angkop. Kaming mga taga-bukid ay walang gaanong arte. Ang batang ito sanay na matulog sa amin.
Si Xiao Kao ngayon ay anak na ng pamilya Lu. Kayo muna ay bumalik sa kwarto at magpahinga, Assistant Lee. Patawag ng doktor upang suriin ang bata. Opo, o. Hindi na, bayaw. Sabi ko sa'yo, bayaw. Ang batang ito ay matibay siya. Sa tingin ko, pagod lang siya. Kung magpapahinga, gagaling. Kayo ba ganyan kayo magulang? Hindi nyo ba napapansin na si Xiao Hua ay may mataas na lagnat? Medyo may lagnat nga. Pumasok na rin ako. Bakit mo dinala itong batang babae? Dinala mo pa sa akin? Sinasabi ko sa'yo ha, kung masisira niya ang magandang araw ng ating si Xiao Hua, babayaran mo yan. Ikaw. Bakit mo ako sinisisi? Sinabihan kang ilock ang pinto. Paano mo na-lock? Ang liit-liit na bata, nakatakas pa. Ako pa ang may kasalanan? Tia. Ikaw, batang babae, makinig ka sa akin. Simula ngayon, bawal mo kaming tawaging tiyo at tiya. Tatawagin mo kaming tatay at nanay. Narinig mo ba? Narinig mo ba, Xiao Kao? Hindi. Xiao Hua, simula ngayon, ikaw na si Xiao Hua. Ang ate mo ay si Xiao Kao. Naiintindihan mo ba o hindi? Nagsisinungaling kayo. Ako si Xiao Kao. Sinasabi ko sa iyo ha. Si Lu Qiming, kinilala na si Xiao Hua bilang anak. Kahit anong sabihin mo, hindi siya maniniwala. At saka, akala lang niya sinungaling ka at palalayasin ka. Isipin mo, kung palalayasin ka, sa lungsod na ito, walang kamag-anak o kaibigan. Sa oras na iyon, magpapalaboy-laboy ka sa labas. Naiintindihan ko na. Tandaan mo ha. Uy, asawa, tingnan mo itong kumot. Ang lambot. Ang sarap. Gusto ko nang matulog. Asawa, ang galing mo talaga. Ang trick na, tunapalit ulo. Talagang pinayagan tayo, manirahan, sa malaking bahay. Nanay, ano ang palit ulo? Ay, ang aking anak. Ano ang sinabi ko sa'yo? Dito ano ang itatawag mo sa akin? Tita, Tanong ko sa'yo. Gusto mo ba dito? malaki ang bahay dito at maraming masarap na pagkain. At magagandang bestida, prinsesa. Siyempre gusto ko. Sabi ko sa'yo, lahat ng nasa atin dito ay galing kay Lu Qiming. Lu Qiming ay ang tatay ni Chen Xiaocao. Kung malaman niya na hindi kanya anak, kung gayon, lahat ng meron tayo ngayon, mawawala lahat. Nanay, nahanap ni Xiaocao ang tatay pero hindi ako nakilala ni tatay. Gayunpaman, naniniwala ako kay tatay matalino. Siya tiyak na maniniwala siya sa akin. Xiao Kao, kumain ka pa. Panahon ng paglaki mo ngayon. Salamat, tatay. Maglaro ka na. Mag-ingat ka. Aalis na si tatay. Lahat ng bagay dito ay bigay ni Lu Qiming. Si Lu Qiming ay tatay ni Chen Xiaocao. Kung malaman niya na hindi kanya anak na babae, lahat ng mayroon tayo ngayon, mawawala na lahat. Tay, anong gusto mong gawin? Tatay, ako si Xiaocao. Bunso, bakit mo ako itinulak? Ang sakit, Xiaocao. Xiao Kao, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tatay, sinabi ng bunso na mababa ang grado ko. Sinabi ng bunso na mababa ang grado ko. Hindi ako karapat-dapat maging anak mo. Siya lang ang karapat-dapat. Tatay, hindi ako naka 100. Bobo ba talaga ako? Hindi naman. Hindi ko sinabi yan. Tatay, ako ang tunay mong anak na babae. Anak? Anong tawag mo sa akin? Tatay, ikaw ang aking tatay. Xiao Hua, alam kong dahil kay Xiao Kao, ay napabayaan ka ng mga magulang mo sa bahay. Tiyak na marami kang pinagdaan ng hirap, tama ba? Pero okay lang, simula ngayon, ang tiyuhin mo ay ituturing kang parang sariling anak. Ikaw at si Xiao Kao
ay magiging magkapatid na. Kung anong meron siya, magkakaroon ka rin. Kabinas, kayo dalawa ay dapat magtulungan. Okay ba? Pero ako ang iyong anak na babae. Tatay, siguradong makakasundo ko ang aking nakababatang kapatid na babae. Mabuting bata si Xiao Kao. Babalik si tatay at dadalhan kayo ng strawberry cake. Sinabi ko na, lahat ng magagandang bagay ay sa akin. Ang candy mo ay akin. Ang tatay mo ay akin din. Ayos lang yan, Xiao Kao, si tatay ay nalinlang lang. Kapag naipaliwanag ko na sa kanya, tiyak na malalaman niya. Sa susunod na wala si Xiao Hua, saka ko siya kakausapin ng palihim. Ikaw, pangatlong babae, mukhang hindi ka pa nasusukol ano? Pinagbibigyan mo pa ako ng mga kalokohan. Sandali lang. Ano po iyon, Sir Lu? Pakiramdam ko, may mali. Pero hindi ko maipaliwanag. Si Xiao Kao na bata ay may kakaibang ugali, samantalang si Xiao Hua naman, ang tingin niya sa akin ay tila mayroong Ano po iyon? may kalungkutan. Babalikan ko sila. Xiao Hua. Xiao Hua, Hindi man lang maayos ang damit niya. Ngayon, Bayaw, hindi ka ba nagtatrabaho? Bakit ka bumalik? ako. Kanina sina Xiao Hua at Xiao Kao nag-away. Nag-aalala ako. Bumalik ako para makita. uy, bayaw, hindi mo alam. Yung dalawang magkapatid na babae ay nag-aaway simula bata. Pero huwag kang mag-alala. Kanina pinagsabihan ko na si Xiao Hua mula ngayon. Huwag mong saktan ang ate mo. Xiao Hua, sinaktan ka ba nila kanina? Tingnan mo, tingnan mo. Naku, kaming probinsyano. Walang hindi napapalo. Sa bahay ko, mula ngayon. Bawal ang parusahan ng mga bata. Maliit pa si Xiao Hua. Kahit anong pagkakamali niya, gabayan na lang ninyo siya. Mula ngayon, talagang bawal na siya saktan, muli. Oo, gabayan, gabayan. Hindi sasaktan, hindi, la. Talagang hindi nasasaktan. Pumasok ka na sa trabaho? Anong nangyari? Bakit siya biglang bumalik? Tuso ang batang yon. Simula nang dalhin niya tayo sa lungsod, lagi niya tayong binabantayan. Masyadong mapaghinala. Ano ang gagawin natin? Ang peste na to sa tabi natin baka darating ang problema. Ang batang tumahilig magsumbong yan, di ba? Mag-isip tayo ng paraan para kay Lu Qiming ay hindi na maniwala sa kanya. Xiao Yun, akala ko pagbalik ko ay magbibigay sa'yo ng mas magandang buhay. Hindi ko inaasahan na ang kampanang ito ay naging na iniwan mo sa mundong ito ang huling bagay. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong ibibigay ang kabutihan sa'yo doble sa ating anak. Hindi ko siya hahayaang makaramdam ng kahit kaunting sakit. Xiao Hua, anong problema? May sasabihin ako sa'yo, tayong dalawa lang dapat ang makarinig. Oh, siya. Sabihin mo na. Gusto kong sabihin, ako talaga si Chen Xiao. Bunso, ibalik mo sa akin ang kampanang iyon. Iyon ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko yon kinuha. Sinira mo ang kampana ko, ibalik mo ang kampana ko. Ano ang nangyayari? Anong sinabi ko sa iyo? Hindi siya maniniwala sa iyo. Sanyatu, ito ang iyong kapalaran. Tanggapin mo na. Nanay, ang lamig dito.
Mas malamig pa kaysa sa bahay ng tito. Hindi ako mahal ng tito at tita. Binubugbog nila ako, hindi ako nasaktan. Sumusunod ako kay nanay, gaya ng isang damo. Mabuhay. Hintayin si tatay, sa araw na susunduin ako. Naghintay ng matagal si Xiao Kao. Sa wakas ay dumating na si tatay. Siya ay kasing lambing ng inakala ko. Pero, nanay, hindi naman ako sinaktan ni tatay. Pero masakit para sa akin. Mabait si tatay, malaki rin ang bahay ni tatay. Ngunit dito, hindi ito ang aking tahanan, hindi ka tinatanggap. Nanay, wala na akong tahanan. Xiaohua, Tio, ano ang pinapanood mo? Medyo kakaiba lang. Sa mundo, mayroon talagang sa kanyang pamangkin na babae sobrang mahal, pero sa sarili niyang anak na babae, parang alila ang trato. Ito ay masyadong hindi patas. Oo nga. Bakit kapag nakikita ko ang batang iyon ay malamig at malayo sa akin? Nasasaktan ako ng ganito? Bakit nasira ang kampana? Presidente Lu, bumalik na naman ang dati mong sakit. Ihahatid kita sa ospital. Hindi. Assistant Lee, maari mo bang gawin ang isang bagay para sa akin? Mr. Lu, yung bagay na ipinagawa mo, tapos na. Sinabi ko na, sa laboratorio na bilisan. Maaaring lumabas ang resulta ngayong gabi. Siya. Mr. Lu, maligayang kaarawan. Napansin ko yung fountain pen mo. Sira na yata. Salamat. Muntik ko nang makalimutan na kaarawan ko pala ngayon. Okay, out na ako. Uuwi ako para kay Xiao Kao. Sama-sama tayong magdiwang. Xiao Kao. Ginoo. Bakit kayo maagang umuwi ngayon? Nasaan si Xiao He? Siya at si Mr. at Mrs. Chen namimili. Hindi ko alam na maaga kayo ngayon. Karaniwan, si Xiaohua tumutulong sa akin maglinis. Ngayon, bahala na. Pagod na ako. Bakara. Pupunta na ako sa kwarto. Iniisip pa ako ni Xiao Kao. maligayang kaarawan. Ingatan mo ang iyong katawan, tagumpay sa iyong karera, magsaya ka araw-araw. Tatay, tingnan mo, maganda ba ang sulat ko? Pwede mo ba akong bigyan ng tablet bilang reward? Siya. Gusto mo bang bumili? Sige, bilhin na natin. Salamat, tatay. Xiaohua, halika rito. Ikaw? Gusto mo ba ng tablet? Hindi siya marunong sumulat. Hindi talaga siya marunong gumamit ng tablet. Ito ay kay Xiaohua. 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 Ginoo.
Umalis na si Xiaohua. Umalis? Saan siya pumunta? Sabihin niya, namimiss niya ang bahay nila. Hindi siya komportable dito, kaya umuwi siya. Bahay? Nandito ang mga magulang niya? Walang tao sa bahay nila. Anong gagawin niya doon? Hindi ko rin alam. Naaawa kasi ako sa batang iyon. Araw-araw, laging binubugbog ni na Ginoong Chen at Ginang Chen. At madalas gutom siya. Binubugbog at sinasaktan? Hindi ba sinabi ko na, huwag nila siyang saktan? At bakit siya magugutom? Wala ba tayong kakayahan sa pamilyang Lu na buhayin ang isang bata? Kapag kayo lang po ang nasa bahay, hindi siya sinasaktan. Pero, sobrang busy ninyo sa trabaho. Ilan lang ang oras ninyo. Sa bahay natin, sapat ang pagkain. Pero, kailangan din niyang manggahas kumain. Ginoo. Hindi po ako nag-iingay ng walang dahilan. Yung bayaw ninyo, at yung asawa niya, hindi talaga sila mabuti. Napakabata pa ng bata. Araw-araw sa bahay, gumagawa ng mabibigat na gawain, mabibigat na trabaho, hindi natatapos, tsaka hindi pinapakain. Ako. Bilang isang tagalabas, naaawa talaga ako. Imposible yan. Siya ang tunay na anak ng ate at kuya. Tungkol sa tunay na anak. Sa tingin ko, si Ginoong Chen at Ginang Chen, at si Miss Xiao Kao ang mukhang tunay na anak. Sila, ang tatlo. Napakasaya ng pamilya. Tingnan naman kayo. Birthday nyo ngayon. Si Xiaohua lang. Kagabi, halos buong gabi siyang nagbantay para gawin ang cake para sa inyo. Sabihin mo, ang cake na ito ay ginawa ni Xiaohua? Oo. Ang batang iyon ay mabigat ang loob. Sabi niya hihintayin niyang matapos ang birthday nyo bago umalis. Pero, hindi man siya makakain ng sapat. Saan siya kukuha ng pera para bumili ng cake? Ito. Ang harina ay pinahiram ko sa kanya. Naiintindihan ko. Tingnan mo, ang malaking gintong pulseras sa lungsod ay talagang matibay. Tama ka dyan. Bukas, bibili pa ako ng maraming singsing para sa 10 daliri ko. Punuin lahat. Gusto ko ring bumili, bibili ako ng princess dress, game console at crystal shoes. Aray, bili-bili. Bilhin lahat. Si Lu Kiming naman ay maraming pera. Gastusin natin ng husto. Hindi mauubos. Talaga ba? Kung hindi ako umuwi ng maaga, hindi ko malalaman na, sa inyong pananaw, ako ay parang ATM lang. Bayaw, kanina lang nagbibiro lang kami. Oo, bayaw. Mga simpleng tao lang kami sa probinsya. Hindi marunong magsalita. Ikaw, huwag mong seryosohin. Tatay, pagod ka ngayon. Tatay, hayaan mong imasahe ko ang likod mo, Xiao Kao. Xiao Kao, tatanungin kita. Alam mo ba kung ano ngayon? Anong araw ngayon? Ngayon ay kaarawan ni Xiao Kao. Tama ba? Anong sabi mo? Bakit hindi mo alam ang sarili mong kaarawan? Hindi mo alam. Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi kaarawan ni Xiao Kao, edi kaarawan naman ni nanay. Bata pa normal lang na hindi maalala? Bayaw, tinatakot mo si Xiao Kao. Nagugulo na ang isip ng bata. Xiao Kao, tatanungin kita ulit. Kaninong kaarawan ba talaga ngayon? Ngayon ay, Gusto kong siya ang magsabi. Hindi ko alam. Tito, tita, iligtas ninyo ako. Bayaw. Huwag mo munang awayin ang isang bata magalit. Bata pa. Tama, hindi dapat magalit sa bata. Dapat ako magalit. Kayo pala itong mag-asawang matigas ang puso. Nasira ang pagpapalaki sa bata. Tinuruan siyang maging mali ang tama, mapagpaimbabaw at sunod-sunuran, at minamaltrato si Xiaohua. Binubugbog at sinisigawan. Hindi pinapakain ng sapat at hindi binibihisan. Kayo talaga hindi. Karapat dapat maging magulang. Talaga wala kayong karapatang maging magulang. Lu Kiming, sobra ka na. Iba-iba ang paraan ng paghawak sa bawat bata. Paano magpalaki ng mga bata? Sarili naming desisyon yan. Ang dami mong pakialam. oo nga, bayaw, yung 2 bata, hindi madali ang pagpapalaki sa kanila. Yung mga masasarap, lahat ay binigay kay Xiao Kao. Ngayon, naging kasalanan pa namin. Ang kabutihan ay itinuring na masama. Sir Lu, lumabas na ang resulta.
Sir Lu, baka kailangan mong maghanda sa isip. Itong Chen Xiaocao na ito ay anak ni na Chen Long at Zhang Jinlian. Chen Xiaohua. At yung tinutukoy nilang na si Chen Xiaohua ang iyong hinahanap na tunay mong anak sa loob ng 5 taon at natuklasan ko sa ospital. Noong na-ospital ang asawa mo, walang record ng bayad. Si Chen Long, naubos ang pera na ipinadala mo. Ang asawa mo ay dahil walang perang pampagamot kaya namatay. Uy, bayaw! Ikaw munting Sinta? Siya ay tunay mong kapatid. Ikaw, bayaw, huwag kang maniwala sa sinabi niya. Ikaw, huwag kang maniwala sa sinabi niya. Bayaw, huwag kang maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya yan, bayaw. Oo, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Noong mga nakaraang taon, tungkol kay Xiaoyun, may dahilan din kami. At saka, si Xiaocao, si Xiaohua ay si Xiaocao. Siya ang tunay mong anak na babae. Hindi, siya ang tunay na Xiaocao. Tama na. Nakasulat ito ng itim sa puti. Napakalinaw. Magpapanggap pa ba kayo? Ang aking Xiaocao. Paanong hindi niya alam ang kaarawan ng kanyang pinakamalapit na kamag-anak? Hindi niya alam. Hindi, bayaw, makinig ka sa akin. Huwag mo akong tawaging bayaw. Hindi ka karapat-dapat na maging kamag-anak ni na Xiaoyun at Xiaocao. Assistant Li? Ipatawag mo ang 3 at dalhin sa pulisya. Isasakdal ko sila sa panloloko at pang-aabuso sa bata. Aalamin ko sa nakaraang 5 taon ang mga nangyari ng malinaw. Ipapakulong ko sila habang buhay. Uy, bayaw! Uy, inosente kami! Inosente kami! Bayaw! Ano ang gagawin natin ngayon? Presidente Lu, saan kayo pupunta? Susunduin ko ang aking anak pauwi. Eto, Lolo. Ang galing ni Xiaocao. Para kay Lolo. Ito ang aking baon. Xiaocao, wag na anak. Hanggat may isang subo si Lolo, may subo si Xiaocao. Sige, mula ngayon ako na ang mag-aalaga kay Lolo. Ang bait mo. Xiaocao. Xiaocao. Pumunta ka dito kay tatay, ha? Ikaw na bulag ang mata at puso. May kapal ka ng muka para pumunta dito? Lolo ako. Umalis ka na dali. Xiaocao, sumama ka sa akin sa pagpulot ng basura manirahan sa barong-barong kaysa sumama sa iyo na mas malakas pa sa negosyante. Pasensya na. Hindi ko alam. Matagal ko nang hindi nakita si Xiaocao. Naloko ako ng mga ito gamit ang kampana. Kalokohan? Talaga bang bumalik ka para hanapin ang anak mo? O para sa sirang kampana na iyan? Ha, isang buhay na anak na babae. Nakatayo sa harap mo. Tinulungan mo pa ang mga iyan. Apihin siya. Tingnan mo nga. Bulag ka ba? Xiaocao. Pasensya na. Bulag ang tatay. Naging dahilan upang ikaw magdusa ng ganito katagal. Ako ay dapat na 3. Xiaocao, umuwi ka na kasama ni tatay ha. Tatay ay gagamit ng buong buhay para tubusin ang kasalanan sa iyo at sa nanay mo. Ano ba yung ginagawa mo? Mayroon bang ama na lumuhod sa anak na babae? Papaikliin mo ang buhay ni Xiaocao. Tatay, ikaw na ba talaga ang tatay ko? Si tatay ay palaging tatay ni Xiaocao. Palagi naman. Magpakailanman. Tatay, miss na miss kita, tatay. Uuwi na tayo? Lolo. Lolo, huwag kang umalis. Tatay, isama natin si Lolo sa pag-uwi, pwede ba? Lolo, alam kong tapat kayo.
at mabuti kay Xiao Kao. Kung hindi kayo tututol, simula ngayon, ituturing ko kayong parang ama ko. Hindi naman tayo magkamag-anak. Hindi ako karapat-dapat maging tatay mo. Kung gayon, ituring ninyo akong parang apo ninyo. Sinabi ni Xiao Kao na aasikasuhin kayo sa inyong pagtanda. Wow. Uuwi na tayo?